will be the official launch of the Paktok Pro, and thanks. Tara, game! Gusto kayo? For today, recap lang natin kasi feeling ko wala akong naging intro nung ride natin last week. Una, that was Thursday, na nabigyan tayo ng chance na i-cover yung launch ng Ride Manila for the Paktok Pro. So this is care of Vespa Content Creators PH. Maraming salamat Motobex sa pag-invite sa amin. Ito yung nangyari. Basically, yung isa sa mga official distributors ng Cardo dito sa Pilipinas, they launched the newest Paktok Pro. Ang ganda ng bagong Paktok kasi meron na siyang fall detection, what do you call this, feature. So isa yon sa advantage ng Paktok Pro. So currently with the newest Paktok Edge, alam ko up to 15 pa rin, and they will be getting an upgrade by next year. So pwede na ring makakonect simula Paktok Edge ng up to 30 users. Unfortunately, for the Bold users, hindi siya magiging available. Since as you would know, yung Paktok Bold is medyo sobrang tagal na, and hindi na siya nasama. Hindi na nga siya nabanggit na sa media launch nung lineup ng Paktok, nung Cardo Paktok lineup. So if you're thinking on upgrading your Cardo or your communications, then the current top of the line ng Paktok, Cardo Paktok, is itong Cardo Paktok Pro. This one is priced at 25,990. Ganun. So pwede niyong kunin yan sa Ride Manila South dito sa Alabang, sa Westgate Alabang. And then they also have one in Makati. So Cardocoms is still the best, ano. Imagine connecting 30 riders at a time. Sobrang saya nun. Pati yung public, isa pang feature niya na public mesh, nabanggit doon na kapag naka-open yung public mesh, and kunyari sa isang meetup place meron naka-open din yung public mesh, maririnig ka nila, maririnig mo yung pinag-uusapan nila. Yun lang tinanong ko for that feature. Mana-notify ba yung ibang riders? No. So make sure kung Paktok Pro user ka na is aware ka if you are connected sa public mesh. Kasi maririnig yung mga chismis dyan. Also last Thursday, naimbitahan tayo ni Brother Omar TV. After ng event natin with Ride Manila, sakto yung message niya. Sabi niya, "Mor, gusto mo magkape, sama ka sa amin." So yun, dali-dali tayo tumakbo at nakipagkita. Yung
First time natin na nakaride si Omar TV last week. Tambay lang sa Starbucks, kape-kape. Libre sila Uncle William. Makiki-uncle na ako ng kape. Maraming salamat. And again, nice to meet you. Ganda ng gamit nila. Isang S125, isang GTS ba or GTV? GTS 300 yata yun. And then may nakuha silang Vespa Sprint na puti. Tapos yung gamit ni Omar TV last time na Italjet Dragster. Ganda ng Italjet. Tapos di kami nakakatawa ng Thursday night na yun kasi ng oras na yun. So nag-invite siya, sabi niya ano men, sama tayo sa DJ DLS Boys, may nilulutong ride bukas Friday. Sabi niya mga 6:30 or 6:30 mga ganun, 7 o'clock ride out, baka Marilaki. Anong oras na kami nakauwi? Parang mga alauna na yata. So ako naman, sige si alarm ng 5:30 ng umaga. Alas 4, alas 5, alas 5, 5:30 AM. Nagising naman tayo. Tapos kaantay ako ng message ni Omar. Sabi ko, napatutulog pa yata. Kausap ko si Mike Bomac noong umaga. Sabi niya, ito nga inabis. Sabi ko, inaantay ko nga ngayon si Omar Ki. Hindi ko alam kung tutuloy kami ng ride. Sabi niya, maaga pa naman eh. Hindi, umaga. Ang intindi ko umaga eh. Ha? Tingnan mo kasi usually gabi ang Friday night, di ba? Sabi ko, ay oo nga pala no. With the DJ DLS gang Friday night ride pala. Anak ng tokwa, sabi ko. Tapos ayun, na-realize ko mali yung intindi ko. Tulog na tayo ulit. Tapos ayun, kinahapunan nga, tama, kita kami ni Omar TV. Kita na lang kami sa kanto namin. Tapos diretso kami ng Katipunan. Medyo malala yung traffic na sinuong namin. 5 o'clock kami umalis ng Las Piñas. Saktong 6:30 or 6:20 doon kami sa Shell Lakes, Katipunan. Lala, grabe yung EDSA nun. And that's the first time na meet natin ang DJ DLS riders and the man himself na hindi nanonood ng vlog ko kasi nahihilo siya. Shout out DJ DLS. Sana naririnig mo to sa background. Oh, saya nung ride sa Marilaki, night ride. Ang lamig ng panahon. Buti hindi kami inulan. Konting ambon lang. Nagbasa lang ng kalsada. Pero everyone was safe na nakauwi naman. So marami tayo that time. I think mga ano ba kami nun? Kasya kami sa Cardo eh. So wala pang 15 siguro. First time ko ring umakyat ng Marilaki ng gabi. Saya, ang lamig. Sinipon ako eh. Nakakatuwa kasi yung pinapanood ko lang
Napanood ko lang na vlog dati ni DJ DRS. Ngayon kasama ko na. Panis! Namit na rin natin sila Mr. Soprano, si BSR, syempre. Happy birthday! Favorite na yata ngayon ni BSR yung BNK sa Marilaki. And yun, hoping na makasama tayo sa mga feature rides ulit ng DJ DLS Riders. Saya nila kasama. Tawa na ng tawa na. Ay gagi, parang di ko na-on yung ano, yung noise cancellation nito. Ay. Ayun, tama ang hinala. Di nga naka-active noise cancellation. Sana maisalba. Dami ka na sinabi dun. Pero ganoon naman yung mga una kong vlog dati. Puro hindi naka-on yung noise cancellation. So ito, night and day yung difference. Makikita nyo, mapapansin nyo. Isa pa pala sa mga pwede nyong abangan, kasi kinoconsider natin yung upgrade ng ilaw. Gawa noong Vespa Rally nga tayo. So number 1 sa listahan natin is yung aux light. So either PIAA, yung bago nila, yung 220R, or yung Helix, kasama na yung Atom. Pinag-iisipan ko kung yun or retrofit na. So number 1 yun na kino-consider nating upgrade in preparation nga sa Vespa Rally. Bakit ang ingay ng helmet ngayon? Hindi na naman ba ito nakalapat? Hindi naman ganito ito eh. Ano na natin dito? Social, petrol. Ingay talaga eh. Ayun, namatay. So hindi pala nakalapat yung visor natin kanina. Bano ba? Isang linggo lang nagmotor, dami nang di alam. Di ba tahimik na? Laki mo ng uwang kanina. Pero hindi pa rin ako yung maingay sa Marilaki ride ng DLS boys Hindi pa rin ako yun. Walang umamin kasi kaninong helmet yung maingay. Si Omar TV pala umuwi na. Pero good thing nakasama natin ng ilang ride. Masaya. Ang libre pa ng BNK sa Marilaki. Again, Omar TV, thank you. Si ano rin pala, Mike Bomac. Brother, thank you. Dahil padala ni Mike Bomac. Maraming salamat sa t-shirts. Paano? Yun lang muna for today. Again, maraming salamat sa inyong time. Abangan nyo, may niluluto ako
na shop feature video. So try natin na lumapit sa iba't ibang shops to feature them para alam nyo kung ano yung available options kapag nandito kayo sa metro, kung ano yung pinakamalapit sa inyo, ganyan. Meron na tayong isang naka-line up, so hopefully maayos natin yon, mag-okay na sila, and gawa natin ang video agad yon once naging available. So please continue to watch our videos. Kung nagustuhan nyo, like nyo, tapos share your thoughts na rin sa mga pinagsasasabi ko. Again, sabi ni YouTube, 89% na ngayon yung hindi nakasubscribe sa inyo. So please, pindutin nyo na yung subscribe button. Libre lang yan, ika nga ni BSR. Kaya until the next one, babush!